Magandang umaga po, Lima. Ganun po ang tayo po natin ngayong gabi is, how is God enabling me for ministry? Or in Tagalog po, paano ba ako pinapalago o pinapagana ng Diyos sa ministry? So, makikita natin dito na lahat po tayo is may ministry na ipinagkalawa kami. So, ang text po natin ngayong gabi is Romans 8:26 to 27. Para kanina po ba itong Romans na ito na isinulat ni Pablo? So, makikita po natin dito na ang text po na ito ay sinulat para sa mga Kristiyano. So, babasahin ko na po 26. Sabi niya, in the same way, the Spirit helped us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wondrous groan. And 27, and He who reaches our heart knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. So dito po, ako ng isang parang tanong siya na hindi mo siya tanong. The Spirit help us in our weakness. Sabi niya, ang Espiritu po, siya yung tumutulong sa ating mga kahinaan. Sabi niya, dito binabanggit ni Pablo ang isang kahinaan natin pagdating sa prayer life natin. Minsan, hindi natin alam kung paano mag-pray. Pero, sabi ni Pablo, ano yung tumulong sa atin galing sa Espiritu? The Spirit Himself. So, makikita natin din siya sa Romans 8:16. Sabi niya, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So, tingnan natin kung ano yung specific na tulong na ibinibigay sa atin yung Espiritu na magbibigay sa atin ng encouragement sa atin in the time we feel frustrated sa ating prayer life. Sabi niya, para kanino ang tulong na ito? So, doon na, specific po, ang tulong na ito ay para po sa ating mga Kristiyano, hindi po sa lahat ng tao. So, in 27, the Spirit intercedes for God's people or say, lahat ng Kristiyano ito ito. Sa lahat ng struggle at sufferings, kung ikaw ay narin Kristo, you are the same. Ibinuhod ng Diyos, pinabanal at pinababanal ng Diyos. So, He is praying for us. Sabi niya, tulad din ng Panginoong Jesus na intercessor natin sa langit, nakaupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. That is why we always pray in Jesus' name. In Romans 8:34, who then in the one who condemned no one, Christ Jesus who died more than that, so was raised to life, is the right hand of God, and also interceding for us. Ang Espiritu naman ay intercessor natin dito sa lupa na siyang nakaupo sa trono ng puso natin. He intercede for us. So, na makikita natin siya sa Romans 8:15. So, hindi ko siya nalagay dito. Nandiyan. Romans 8:15. Ay po. The Spirit you receive does not make you slave, so that you may be pure again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. So, dito po sa 26 and 27, dalawa po yung intercede. Meron po yung intercede sa 26 and 27. So, yung po na intercede po na ano po is namamagitan o nag-represent sa atin
about the Spirit bringing our heart's desires. Kahit yung mga spoken words papunta sa Diyos, at kapag ginawa niya yun, tiyak sasagutin tayo ng Diyos. Bakit epektibo ang pagtulong na ito na Espiritu? Bakit po? Dahil ito sa unbreakable unity at deep intimacy na meron ang relasyon ng Holy Spirit sa Diyos. Ang prayer ay hindi nakadepende sa kalidad ng relasyon natin sa Diyos. Although, nag-i-indicate ito sa klase ng relasyon natin sa Diyos. This is encouraging and also humbling. Wala tayong nagmamalaki sa Diyos. He also knows our hearts. God knows exactly what's happening. He knows about our feelings, our desires. So, Diyos po ang lahat ng nakakaalam. Mag-share din po ako ng konti about sa prayer meeting. About prayer po. First time ko group si Ate May noong prayer meeting na yun. So, sabi niya, Mars, ikaw mag-pray. Tapos sabi ko, ayoko po Ate May kasi parang kung hindi pa ako sanay, natatakot ako mag-pray kasi tuwing mo na nalagay ko kasi mag-pray si Ate May, parang nakasakit na nakakamiss ako. Sabi ko, ang ganda mag-pray ni Ate May. Ang sarap sa pakinggan ng mga prayers niya. So, yun ang nasa isip ko. Yun ang takot na nasa akin na ayoko talaga mag-pray. So, Ate May said, ganyan na, no Mars, huwag mong isipin yan. Hindi pagandahan ng prayer, makakaroon prayer. Ang prayer na pinili na ng Diyos kung ano nasa puso mo. So, hiyak-hiya ako kasi ayoko talaga mag-pray. Alam ko nung time na yun, hindi talaga ako mag-pray. Pero sabi ni Ate May, next time, mag-pray na tayo lahat sa groupings. Kasi nung time na yun, hindi pa kami nag-pray. Pag nakagroup si Ate May, pero ngayon, pinaka-pray na ni Ate May sa isa pa ito. So, yun po, na nagkaroon ako ng takot talaga na mag-pray. So, at dahil Espiritu niya mismo ang nasa akin, we know what is the mind of the Spirit. Hindi na intellectual knowledge, but about deep intimacy within the Trinity. Alam ng Ama ang nais ng Espiritu. Alam din ng Espiritu ang kalooban ng Ama. Kaya ang panalangin niya para sa atin ay palaging according to the will of God. May kumpiyansa tayo na sasagutin ng Diyos ang mga prayer natin. Yun ay according to the will of God. And internet, ang tanong is, how God is